mapipilitan ng manghimasok ang Estados Unidos. Sa nakaraang 3 araw, tumitindi ang girian sa pagitan po ng China at ng Taiwan. At sagusin man natin o hindi, mukhang mapapasabak tayo sa bangayan na ito. Nanindigan si Taiwan President Tsai Ing-wen na ipagtatanggol ang Taiwan ang teritoryo at malayong pamumuhay ng mga mamamayan nito. Kumusta mga kasaliksik? Ang hidwaan sa pagitan ng Taiwan at China ay nagsimula noong 1949 nang matapos ang Chinese Civil War. Natalo ng Communist Party of China o CPC ang Nationalist Party o KMT, kaya't napilitang tumakas ang KMT patungo sa Taiwan. Sa kabila ng pagkatalo, itinayo nila ang Republic of China o ang ROC sa Taiwan. Samantala, ang mainland China ay naging People's Republic of China o PRC sa pamumuno ito ng Communist Party of China o CPC. Simula noon, pareho nilang inaangkin ang pagiging lehitimong gobyerno ng buong China. Ngunit, habang umuunlad ang People's Republic of China, naging malinaw na nais nilang mapag-isa ang Taiwan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Sa kasalukuyan, patuloy ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China dahil sa iba't ibang dahilan. Una, ayaw ng Taiwan na isuko ang kanilang kalayaan at demokrasya na kanilang nakamit sa paglipas ng panahon. Pangalawa, patuloy pa rin kasi ang People's Republic of China sa pagpapalakas ng kanilang military presence sa paligid ng Taiwan na ikinababahala ng maraming bansa, lalo na ng Estados Unidos. Ito ang nagiging sanhi ng iba't ibang insidente at pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Bukod pa rito, ang pagkakaiba sa ideolohiya at sistema ng pamahalaan ay nagdadagdag pa ng lalim sa kanilang alitan. Pero sa ngayon, nag-aalala nga ang Amerika sa mga susunod na magiging hakbang ng China para ipilit ang kanilang kagustuhan pagdating sa pinag-aagawang teritoryo na ito dahil ayon kay Indo-Pacific Command Chief Admiral John Aquilino, patuloy na pinapalakas ng China ang kanilang People's Liberation Army o PLA sa isang antas na hindi pa nakikita mula noong World War II. Ito ay nangangahulugan na ang China ay nagsasagawa ng malakihang pagpapalawak at pagpapaunlad ng kanilang military forces. Kasama rito ang pagdaragdag ng mga sundalo, pagbuo ng mas modernong kagamitan at pag-upgrade ng kanilang mga kasanayan at teknolohiya. Kahit na may mga hamon sa ekonomiya ng China tulad ng mabagal na paglago ng ekonomiya, patuloy pa rin ang kanilang pagsusumikap na maging mas malakas ang kanilang military. Ang pagtuon nila sa pagpapalakas ng PLA ay nagpapakita ng kanilang intensyon na maging handa sa anumang military conflict, lalo na sa posibilidad ng pag-invade sa Taiwan sa taong 2027. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan natin kung bakit binibigyang diin ni Admiral Aquilino ang kahalagahan ng pagiging alerto at handa sa mga galaw ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ayon kay Aquilino, lahat ng indikasyon ay nagpapakita na natutugunan ng PLA ang utos ni President Xi Jinping na maging handa na sakupin ng Taiwan bago dumating ang taong 2027. Ang mga aksyon ng PLA ay nagpapahiwatig ng kanilang kakayahan na matugunan ang timeline o ang panahon ng kagustuhan ni Xi Jinping para sa pilitang pag-isahin ng Taiwan at mainland China. Para nga mas lalo pang tumibay ang sinasabi ni Admiral Aquilino, ipinakita niya ang opisyal na defense budget ng China na tumaas ng 16% mula 192 billion US dollars ay naging 223.5 billion US dollars na ang tinaas nito. At simula nga 2021, ang taon na siya ay naging commander, sinabi ni Aquilino na ang PLA ay nagdadagdag ng mahigit 400 advanced fighter aircraft at mahigit 20 major warships at higit sa doble ang inventory ng ballistic at cruise missiles nila. Quote-unquote, ang pinaka-nakakabahala ay ang mabilis na pagdami ng nuclear arsenal ng China na tumaas ng mahigit 100% mula noong 2020. Dagdag pa ni Commander Aquilino. Noong nakarang taon nga, sinabi ni Aquilino sa mga mambabatas sa Capitol Hill na mahirap hulaan kung kailan maaaring magkaroon ng labanan ukol sa Taiwan.
Ibig sabihin, kahit ang mga eksperto at mga lider ng militar ay hindi tiyak kung kailan mangyayari ang anumang potensyal na alitan sa rehiyon. Ang kanilang mga opinyon ay batay lamang sa mga kasalukuyang obserbasyon at mga posibleng senaryo, ngunit walang konkretong impormasyon o tiyak na petsa. Ang China ay matagal nang nag-aangkin na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo at itinuturing itong isang lalawigan na sumusuway lamang sa kanilang pamamahala. Para sa China, mahalaga na muling mapag-isa ang Taiwan sa mainland. Kung kinikailangan, handa silang gumamit ng puwersa para maisakatuparan ito. Ang posisyon na ito ay matagal nang ipinaglalaban ng Beijing at patuloy nilang ipinapahayag ang kanilang pagtutol sa anumang hakbang na pagpapalaganap ng kalayaan ng Taiwan o anumang pakikialam mula sa ibang bansa. Sa isang taunang session nga ng National People's Congress, na kilala bilang rubber stamp dahil sa mabilisang pagpasa ng mga batas at desisyon ng pamahalaan, muling ipinahayag ng Beijing ang kanilang matinding pagtutol sa Taiwan independence. Ang ibig sabihin nito, ayaw nilang makita ang Taiwan na maging isang ganap na independenteng bansa. Bukod dito, tutol din sila sa anumang pakikialam ng mga dayuhang bansa sa isyu ng Taiwan. Nais nilang maitaguyod ang mapayapang relasyon at kooperasyon sa pagitan ng Taiwan at mainland China. Ngunit sa ilalim ng kondisyon na ang Taiwan ay mananatiling bahagi ng China. Sa madaling salita, pinalalakas ng Beijing ang kanilang military presence at gray zone activities malapit sa Taiwan. Ang mga hakbang na ito tulad ng combat training ay nagiging sanhi ng mga alalahanin na baka lusubin ng China ang Taiwan. Sa kabilang dako, sa kabila ng katotohanan na wala namang formal diplomatic ties ang Amerika at Taiwan, ipinahiwatig naman ng Amerika at si US President Joe Biden na handa silang tumulong at ang Washington sa Taiwan sa military aspect sakaling magkaroon nga ng conflict o labanan sa pagitan ng Taiwan at China. Kamakailan, iniulat ng Taiwan's Defense Ministry na may 32 Chinese military aircraft na nakita sa kanilang paligid sa loob ng 24 na oras. 2 sa mga ito ay tumawid sa median line ng Taiwan Strait. Ang hindi opisyal na hangganan sa pagitan ng Taiwan at China ay tinatawag na Taiwan Strait. Noong Enero at Pebrero naman, nakakita rin sila ng 33 Chinese warplanes, ang pinakamataas na bilang sa isang araw ngayong taon na nakakita sila ng mga Chinese warplanes. Sinabi naman ni Aquilino na ang mga ganitong hakbang ay nagpapakita ng quote-unquote isang bago at mas mapanganib na status quo para sa PLA activity at posture sa paligid ng Taiwan. End quote. Ibig sabihin niya, baka ang ginagawang pagpapalibot ng China ng kanilang mga Chinese warplanes o di naman kaya ay mga Chinese vessels ay pwedeng rehearsal o paghahanda para sakupin ng Taiwan at magsagawa ng maritime at air blockade habang binabalot ang isla ng ballistic missile launches. Noong nakaraang taon pa nga, sinabi niya ng mga Chinese military exercises ay nakatuon sa rehearsing counter-intervention at amphibious assault operation. At noong 2021 nga, ang naunang humalili kay Aquilino na si Admiral Philip Davidson ay nagdulot ng kontrobersya nang kanyang ipahayag ang 2027 timeline para sa isang posibleng conflict sa Taiwan Strait. Sinabi ni Davidson sa isang interview sa The Japan Times noong unang bahagi ng nakaraang taon na ang kanyang 2027 assessment ay kasama ang pag-atake sa mga maliliit at malalayong isla na hawak ng Taipei, na para sa kanya ay madalas na hindi napapansin na may malaking potensyal na maaaring pagsimulan ng digmaan. Ang mga pahayag na ito ay sinundan ng babala mula kay US Air Force General Mike Minihan na pinuno naman ng US Air Mobility Command ng digmaan laban sa China ay malamang mangyari na bago pa ang 2025. Pero kung sakaling lusubin na nga ng China ang Taiwan, ay ito ang mga maaaring mangyari. Kung sakaling lusubin ng China ang Taiwan, maaaring maganap ang iba't ibang senaryo na magdudulot ng malaking epekto sa rehiyon. Isa sa mga posibleng mangyari ay ang pagpapatupad ng blockade ng China upang putulin ang koneksyon ng Taiwan sa international community. Ang ganitong hakbang ay maaaring magresulta sa malaking kawalan ng mga supply
at tulong mula sa ibang bansa na magpapahina sa kakayahan ng Taiwan na ipagtanggol ang sarili. Bukod dito, maaaring simulan ng China ang pag-atake sa mga malalayong isla na pagmamay-ari ng Taiwan na nasa malapit sa mainland China. Ang mga pagsalakay na ito ay maaaring magbigay daan para sa mas malaking operasyon at posibleng full-scale amphibious invasion kung saan gagamitin ng China ang kanilang lakas militar upang sakupin ang mga strategic location tulad ng mga ports at government buildings sa Taiwan. Ang kakulangan ng Taiwan sa paghahanda at pagsasanay ng kanilang militar ay isang malaking hadlang sa kanilang depensa. Bagamat sinisikap ng pamahalaan ng Taiwan na palakasin ang kanilang military capabilities, ang kakulangan sa mga trainees, instructors at equipment ay nagiging balakid sa kanilang kakayahan na maging handa sa isang biglaang pag-atake. Ang mga reservists ay madalas na nagrereklamo tungkol sa kalidad ng kanilang pagsasanay na nagiging sanhi ng kawalan ng tiwala sa kakayahan ng militar ng Taiwan na ipagtanggol ang bansa sa oras ng digmaan. Dagdag pa rito ay ang mga issue sa international politics tulad ng mga paghahadlang na ginagawa ng China para sana makausad ang pamahalaang Taiwan. Ito ay nagpapahirap sa pagpapatupad ng mga kinakailangang reforma ng nasabing bansa.